6 years ago, may threat ang Vice Presidente. So, hopefully, confident ang Vice Presidente na iimbestigahan nyo rin yung 6 issue na years yun. ago. So, panahon ni Digong. 6 years ago. Pero hindi nyo ba 6 nasa... years, 6 months. Okay. 6 months yata, Your Honor. 5 to 6 months. Alright. So, if I'm not sinabi mistaken, nung representative ni VP Sara na 6 months ago, there was a threat against the life of the Vice President. Yun po yung nasa letter. Okay, inusisa nyo ba kung ano yung threat na pinagsasabi niya? Nagkanda ko kami, Your Honor, ng open source. Wala ko kami na-validate, sir, na aside doon sa pag-aalis ng 75 personnel na security personnel from BPSPG, Okay. and then inilipat ho sa Manila, wala ho kaming na-validate nor na-confirm. Your Honor, insofar ho as Cybercrime Division is concerned, pero hindi ko po alam, baka yung intelligence service namin meron, o kaya yung director may alam. Last na lamang, Mr. Witness. Kasi sabi mo, ulitin ko doon sa 6 months ago naka-receive ng threat against Sir Black, ang BP. Sabi mo kanina, If I may, sabi Your ng abogado, right? So, kasi kung ako sa'yo, if I was the investigator, I would say, okay, ano yung threat 6 months ago? Pwede ka bang magpakita ng mga ebidensya? Pwede ka bang makita ng proof or mga witnesses na pwede naman interviewin? Hindi To nga that nag-appear, effect? di ba? For that. Your Honor, ang nag-usap po, Your Honor, si the then Director Judge Jaime B. Santiago at saka yung lawyers, Your Honor. So, hindi ka, okay. Last na naman po. Now, can you say in certainty na talagang wala o meron threat against the life of the Vice President? I cannot... Based on your investigation, based on your experience. Well, given na wala ho kaming validated information at confirmed any data, hindi ho ako makakapag-comment, Your Honor. Kailangan ko po yun. Thank you, Mr. Witness. Thank you. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo, Senate President Gatchalian. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano. Thereafter, Senator Judge Amy Marcos. You may proceed, Senate President. Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, narinig ko kanina nung tinatanong kayo ng prosecution na yung statements ni Attorney Zulaika Lopez ay walang kinalaman dun sa threat na ginawa ng Vice President. Tama po ba? Kinonsider namin siya dun sa totality ng aming investigation. Then nakita namin na even before nung situation ni Attorney Zulaika, base dun sa attirances ng Vice Presidente, meron na ho siyang kinausap. So, Yan ang next na tanong ko. Ibig niyo ba sabihin na even prior to this video, meron na siyang nakausap na kinontrata? that's the attirances, Your Honor. Ang sabi niya, huwag kang mag-alala, ma'am, sapagkat may kinausap na akong tao. Ang sabi ko sa kanya, pag namatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Marcos, si former speaker. So, nakita namin, may kinausap na siya. Even before the press conference was held on November 23, 2024. So base sa kanyang statements, sa inyong pag-aanalytika, meron na siyang nakausap na kinontrata. Yes, Your Honor, and we believe na hindi naman ho magsisinungaling ang Vice Presidente noon kasi galit na galit nga po siya. Hindi siya magsisinungaling. Meron dito sa mga tanong ng counsel ng prosecution na yung mga term na ginamit nyo, serious and real threat. Tapos meron din kayong sinabi na serious and threat is actionable. Nasabi niyo yun over the course ng mga pagtatanong. Threat is actionable. I don't remember, Your Honor, using the word threat. Actionable threat. Your Honor. Threat is actual, sorry. Threat Opo. is actual. No? So, I take this to mean na meron talaga siyang kausap na kinontrata. That's what we believe, Your Honor. And Sure. kung yan ang paniniwala nyo, dahil ito ay pagbanta no, sa ating Pangulo, may ginawa ba ang NBI na imbestigahan kung talaga bang merong nakontratang gagawa nitong banta? Yeah, I think
a couple of months ago, may binuo ang aming direktor. Nagbuo siya ng task force to investigate threats against the life of the president. Kaya lang hindi na ho ako part nun, Your Honor. July 2025, nalipat na ho ako sa ibang region. So, wala na po akong idea. I think yung intelligence service namin at yung director, yun ho yung pwedeng makasagot, Your Honor. Actually, yun ang next na tanong ko dahil tayo dito sa ating bansa, sanay tayo sa whole of government approach, whole of nation approach. Dapat merong whole of agency approach, in this case, the NBI. Ang tanong ko, meron ba kayo mismo o kasama ba kayo mismo doon sa pag-iimbestiga ng actual na threat, yung pagkontrata ng tao na pwedeng gawin itong threat na ito? I believe so, Your Honor. The fact na mayroong binuong special task force. At kasali kayo doon? Hindi po ako kasali, Your Honor. Bakit hindi kayo kasali doon? Ako nagtataka dahil transfer nga kung siya banta to sa buhay ng ating Pangulo at I-transfer nanggaling siya, sa di ba? opisina ninyo yung source, dapat kasali kayo. You mean, Your Honor, Promoted since siya eh. nasa regional office ako, nung nagbuo ng task force, definitely, itatap nila yung mga regional offices. Na meron ba dyan sa region ninyo na information o intelligence na ganito? Meron hong ganong practice, Your Honor. Pero But- kayo mismo, kasali ba kayo doon sa nag-imbestiga nung actual, yung kinuntratang tao? At meron bang nakitang ganun? Hindi ko masasagot yan, Your Honor. Ang makakaalam po niyan, yung aming intelligence service kasi nasa 40 po nila yan at ng aming director. At meron bang ginawang coordination? Kasi ito, Pangulo no less than our President. Meron bang ginawang coordination kayo o yung binuong task force ng NBI kasama ang nag-coordinate sa NSC, nag-coordinate sa PSG at sa iba pang mga national agencies dahil Pangulo natin to eh. Opo. Yun. Meron bang ganun na ginawa kayo o yung binuong task force? Well, insofar as the Cybercrime Division during that time, ang focus ho namin is yung investigation dun sa threat against the life vis-a-vis yung November 23, 2024 utterances. Now, insofar dun sa sinasabi niyo po, Your Honor, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service po namin. Kasi ano na po yun eh. Para siyang deep dive intelligence gathering na po yun eh. Ang punto ko lang naman is sa ganitong napakahalagang banta, ini-expect ko sa NBI na meron silang whole of agency approach na kasama kayo dahil nanggaling doon yung... Yes, Your Honor. Yung binuho ng director Nakalimutan na yata ni Sherwin na wala siya memo, sa Senate hearing. nag-create siya ng task force. Impeachment court. And then yung task force, tinatap po dyan lahat ng regional offices. Anong information meron kayo iba to dito sa central office? Anong resulta nun? Last question, Well, Mr. Presiding Officer. in so far as the NBI BARM is concerned, yung hawak ko pong region, meron kaming ongoing investigation pero hindi ho related doon sa kausap ni Sara. Meron kaming iniimbestigahan na nag-threaten sa presidente. As a matter of fact, na-identify namin. So, ongoing pa siya. Nag-aantay lang kami ng order galing sa taas kung ano yung guidance. Sir. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Senate President.